Hi Scorpio, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Scorpio, this is your weekly by tarot reading from December 1 to 7, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, Scorpio, ito ay general reading. Kunin nyo lang po kung ano naka-resonate sa iyo. This is for you, Scorpio. Para po ito sa iyo, Scorpio, ngayong December 1 to 7, 2025. Angel number para kay Scorpio ngayong December 1 to 7, 2025. Angel number 5. Flexibility is your forte. When life throws you a curveball, you can easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. So be brave and bold in your endeavors. So to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am adaptable. Again, I am adaptable. So, prepare yourself kasi may sinabi dito na new beginning ito. Pwedeng biglaang pagbabago ito. Huwag kayong mag-alala sa biglaang pagbabago na ito kasi sinabi naman dito na makakasuporta to sa inyong growth and expansion. So, ang requirement dito, kailangan nyo maging flexible. Kasi ano to ang binigay na pagkakataon sa inyo or opportunity ay naka-align sa passion mo. Alam na alam mo yung gagawin mo. So, pagbabago, pwedeng bago sa inyo yung mga ginagawa dyan. Itong new beginning na ito, ma-adapt mo rin to. Okay? And kitang-kita ko yung excitement mo dito. So, I am adaptable. So, claim nyo po. Maraming salamat po sa inyo patuloy na suporta sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Pwede nag-observe ka sa isang bagay, sitwasyon, or sa isang tao, or di kaya mag-ingat na lang kayo sa mahilig magmanipula sa iyo. Okay? Alam mo to kung sino to. Tapos, ang ganda kasi may good news. Makaka-receive ka ng good news, good luck, good karma. Puro good, diba? So, claim niyo po, Scorpio. Nakita ko rin dito na itong opportunities na dumating sa inyo is, positive opportunities. Things going your way. At may success, yes, claim niyo po. At nakita ko dito na may recognition. At makakatanggap kayo ng mabuting balita. Yes, at okay. So, ito yung sinabi ko kanina dito. So, andito po sa angel number 5. Yung, anong tawag nito? May pagbabago, new beginning, di ba? Tapos, nakita ko rin dito na itong new beginning na ito ay na-adapt nyo. Oh. So, nag-clarify siya dito sa inyong angel number 5. Pwede din na may paglalakbay sa malayong lugar or di kaya may inisip kayo or connection kayo sa malayong lugar. Or di kaya bibigyan mo ng aksyon yung matagal mo ng plano. Makakatanggap din kayo ng balita tungkol sa may kasal, or buntis. Tapos may in-announce ka dito sa grupo ng tao at nagulat sila. So this is change for the better ha. Huwag kayong mag-alala sa pagbabago na ito. Baka nabigla kayo sa pagbabago. So change for the better na nag-clarify din dito. Claim niyo po, Scorpio.
Energy ni Scorpio ngayon December 1 to 7, 2025. Okay, lumabas agad. Nandito po si Angel of Guidance. Para sa mga bago dito, kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly Kabaita reading, first half of the month of December, napanood nyo na ba? Scorpio. Daily at dito din sa inyong weekly at may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, yung energy ni Scorpio. Okay. May nakita ko dito ligawan, nanligaw, oo, nagkasundo, unity, partnership, pwedeng business partnership, pwedeng nagkasundo kayo, nagkaroon ng deal, nagkaroon ng promises. Sa mga relasyon dito, masaya kayo, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Very supportive kayo sa mga ginagawa o plano nyo sa buhay. So, this is a destiny card ha. So, this is a good news sa mga single. Pwede din nakipag-teamwork sa'yo. Pwede yung job opportunity din ito. So, kung sa career and money po ito, wag nyong baliwalain or wag kayo mag-hesitate. Okay? Kasi sinabi dito na magkakaroon siya ng financial growth. Basta bigyan po ng konkretong plano, sipagan sa araw-araw. Okay, you're very inspired in action. Nagkaroon ng focus, determination, concentration, perseverance. So this card tells you na you should have a clear intention, focus kayo, and a plan for action. So dalawang card mismo nagsabi niyan ha, yung dumating na opportunity sa inyo. So mag-create kayo ng konkretong plano para makagawa kayo ng best decision. Makinig kayo sa inyong intuition kasi it will guide you towards the next action. So you have success in the face of difficulty. At sabi ng yung card dito na huwag madaliin na magkaroon kayo ng relasyon. Enjoy nyo po yung getting to know each other stage nyo. Tapos magkaroon ng yung parehas kayo ng vision for the future upang sa gayoy magkaroon kayo ng successful and healthy relationship soon. So kung wag kayong magmadali. Okay? Kilalanin mo muna. At ang advice ng card nyo dito regarding sa career and money, to achieve a success in career and money, kailangan mo mag-focus with determination at may kasamang clear intention. Okay? Tapos, umuwi kayo ng successful dito. This is also means traveling. You're moving forward to the next level. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I look ahead and focus on my goal. I look ahead and focus on my goal. Kung sa Tagalog pa, tumingin ako sa unahan at nakatuon ako sa aking layunin. Career and money po ni Scorpio ngayong December 1 to 7, 2025. Andito po si Angel of the Past. Okay, so dalawa po ito kunin ko na. And ang ganda nito Scorpio kasi puro siya major. This is Wheel of Fortune. Claim niyo po ha. Andito po si Angel of Destiny. And andito din po si Angel of Prophecy. Ito po yung tatlong card ay tungkol po sa inyong career and money. So claim niyo po. Ang ganda na. Oo, ang ganda po sa mga sinasabi dito. So sa career and money niyo po.
May ano dito self-assessment, acceptance, awakening, may na-realize. This is ending with new beginning. You have power here. Oo. You're very confident. You're taking action with courage po. And, okay. Kasi gagawa ka ng desisyon dito eh. Huwag niyong hayaan. Natagalan ka sa paggawa ng desisyon kasi pwedeng may old patterns or old emotion. May nangyari sa nakaraan na nag-cause ito sa present na natagalan sa paggawa ng desisyon. Okay? Na mag-focus kayo sa pag-release sa nakaraan at mag-move forward kayo into a new and more successful period. Kumbaga, mag-focus kayo sa makontrol nyo, which is present. Oo. Let go mo na yung hindi mo makontrol, which is nangyari na, yung past. Dalawang card na mismo nagsabi dito from your energy card na acknowledge for your success is coming. Parating na po. May financial growth ako nakikita dito. Yes. Parati itong lumalabas sa inyo na may gustong humingi ng sorry sa iyo. So this is a blessings kasi lumabas yung Wheel of Fortune sa inyo. This is magandang kapalaran, good fortune. Pwedeng job opportunity din and unexpected wealth, financial stability. Yeah. So claim niyo po, ang ganda, di ba? Ang ganda. Kung gipit ka ngayon, may parating na blessings na magbago sa iyong kaperahan. Kung jobless ka ngayon, may unexpected job opportunity na darating. So may malaking pera pong parating sa inyo. Whether marami kang kliyente, customer, project ba yan na makapagbigay sa ng malaking pera or di kaya expectation nyo to na parating sa inyo na malaking pera. Excuse me, kailangan ko lang mag-burp. So ito pa rin yung sinasabi ng card nyo dito, which is naulit po, na mag-focus kayo sa makontrol nyo in order to find peace. Let go mo na po ng hindi mo makontrol. So may changes sa darating ha. May parating na blessings po. So claim nyo po ito. And by the way, this is good luck and good karma also. Sinasabi dito, which is sumabas kanina, di ba? Natandaan nyo? Good luck and good karma. So nag-clarify siya dito. At kung nag-aantay ka ng job opportunity, may dumating, parating sa inyo. Oo, or contract, parating yan. Kailangan mo lang hintayin. Kailangan mo lang habaan ng pasensya. Yes, habaan niyo po yung pasensya niyo. And darating din yan. Magtiwala. So, instead na kung mainip kayo, magkaroon kayo ng positive affirmation yung parati kong tinuturo sa inyo. Like kanina, na aantayin ko, darating ito sa tamang panahon. Yan. At sa kaperahan, huwag magdesisyon agad na mag-invest o magasta sa isang bagay. Oo. Kailangan niyo po ng time for reflection. Yes. Kailangan ng time for reflection dito. Okay, may tatlong card kasi nagsabi dito na may job opportunity or new source of income. Na tatlong card din mismo nagsabi dito na makaka-enhance sa inyong kaperahan. So, huwag nyo talagang palampasin itong pagkakataon na ito, Scorpio. Pwede din, nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo dyan, masaya ka, magaan kasama yung makasamahan mo. At dito ko dito na ang ilan sa inyo nagtrabaho sa abroad or magtrabaho pa sa abroad or di kaya nagtrabaho kayo dito pero yung napasweldo sa iyo or nag-support sa iyo galing abroad. Nakita ko rin dito na conservative ka sa money at investment mo. Gusto mo magkaroon ng financial security kaya mas focus kayo ngayon sa inyong trabaho. So, you're saving money for the future, may specific goal ka. Kaya sobrang ingat mo sa kaperahan mo. So, this card serves as a reminder na be generous since giving to others brings more prosperity into your own life.
Binavalue mo yung ipon mo, yung pera mo. Alam mo pa, parati itong lumalabas sa inyo, Scorpio. Parati itong lumalabas sa inyo na itong pagtitipid mo at pag-iipon mo, yung ingat na ingat niya ipon nyo, yayaman kayo. Sabi ng card. Sinabi ng card dito, this will lead you to have a financial abundance and personal growth. So, kailangan ko lang kontrolin yung boses ko ha, kasi nararamdaman ko parang napapaos na ako. Oo, so kailangan kong i-control. So, lakasan ko lang yung volume po. Okay, balik tayo. So, yun po, wag niyong kalimutan na bigyan ng panahon yung sarili mo. Kumbaga, pamper yourself. Deserve mo yan. Like for example, lumang-luma na yung cellphone mo na hindi ka parating nawawalan ng signal. So, instead na maipa-repair mo, why not bili ka ng cellphone, bagong cellphone. Maraming sales ngayon. Ngayong December, maraming sales ngayon. Pero depende na yan sa iyo ha. Basta like for example, yung parating ginagamit mo na sapatos sa trabaho na kailangan palitan na o deserve mo naman. Sabi ng card dito, deserve nyo. Kaya give chance din. Pamper yourself. Hindi naman yan araw-araw or by weekly or monthly. 'Di ba? So, yun po. So, yayaman kayo ha. I-take note niyo yan. Umiwas kayo sa toxicity ha. Kanina pa to. May kasamahan kayo dyan na toxic. Alam mo to kung sino to. Tapos makinig din sa inyong intuition kasi it will guide you away from toxicity. Pero kung kaya mo siyang kausapin, then do it. I-address mo yung hurt feelings mo. Pero kung sa tingin mo hindi siya makausap pa, then space muna. Baka may magtanong na naman dito ha. Sino yan? Alam mo to, kailangan mo lang maginig sa inyong intuition. So, paulit-ulit na lang sinasabi dito na malaking pera eh. Pwedeng return investment din to. And promotion. May nagtutulungan dito eh. Nakatanggap ka ng malaking blessings, right? Naging generous kayo. Pwede din may nagbigay talaga sa iyo. Kanina pa itong nagbigay. May nagbigay sa iyo ng lalo na't pera. Pwede. Wow. Marami kang naiisip ng bagong ideas para sa ikakabuti ng iyong trabaho, kaperahan, negosyo. Malaking pera talaga sila. Malaking pera, wow. Claim niyo po. So, sinasabi talaga na may parating sa iyo, malaking pera, Scorpio. So, wag niyo kalimutan mag-save, okay? Sinabi naman kanina na magaling kayo mag-save eh. May plano kayong mag-resign. Teka muna. Oo nga. May plano mag-resign ng ilan sa inyo para subukan yung ibang career opportunities. Tapos magkaiba talaga yung cards ha. Pera pa rin yung parating sa inyo. Wow. Magkakaroon ng financial stability po. Yes. Pwedeng may biyahe na magkakanap. Or lilipat ka. Or may babaguhin ka. So, andito pa rin yung you're walking away from toxicity, which is good. So, job offer, opportunity, very excited ka kasi naka-align to pa sa passion mo, which is sinabi kanina dito sa inyong angel number 5. Please prepare yourself. Scorpio, ganun pa rin. Kasi mahilig kayo dito eh. Mahilig kayo sa mga ginagawa nyo. Parati kayong busy. Sana all. Parati kayong busy dito. So, prepare yourself. Kailangan ng time management para iwas burnout. Tapos parang nag-promise dito, may promises or umaasa. So, sabi dito na kailangan ng time management. Just make sure you can deliver in your promises, okay? To attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, kasandito si angel of the past. Let us say, I forgive. I forgive. Kung sa Tagalog pa,
Ako ay nagpapatawad. Andito po si Angel of Destiny. So, let us say, to attract more blessings, let us say, I trust the universe to position me wherever I need to be. Again, I trust the universe to position me wherever I need to be. Kung sa Tagalog pa, nagtitiwala ako sa universe na iposisyon ako saan man ako kailangan. Andito din sa Angel of Prophecy. To attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, I am waiting for a reason and I make the most of the time I am given to gain new insight. I am waiting for a reason and I make the most of the time I am given to gain new insight. So, kung sa Tagalog pa, kasi may nag-request po. Naghihintay ako ng isang dahilan at sinusulit ko ang oras na binigay sa akin upang makakuha ng bagong pananaw. Love life, self-love, partnership, and romance ni Scorpio. Okay, so gitna natin ha. Saglit lang po. Nakitang-kita ko. Nakikita ko dito, nagkaroon ng emotional stability, empathy. Nagsasat ka ng boundaries, single ka man relasyon sa buhay mag-asawa. Nagsasat ka ng boundaries, pero concerned ka pa rin sa kapwa mo. Blessed ka kasi stable yung partner mo or soon to be partner na may emotional intelligent, marunong magbalanse sa kanyang emotion. Guarded to pero may potential naman. Oo, may wonderful potential po dito for deep love. So, pwede sa person mo to, pwede din sa parating na person mo. Tapos, may advice ang card nyo dito na iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong relasyon. Kasi baka, asking for time. It might be kayo ang nagkaroon ng lack of time sa kanya or sa kanila. So, give time. Balance. May parating na romantic partner. Dalawang card mismo sabi dito ha, na papasok sa inyong buhay. Excited kayo oh. May event invitation or may nag-ask sa iyo ng date. Maaring matagpuan mo siya through travel. Nakikita ko rin dito na nag-enjoy ka sa passion mo. Sa mga relasyon, hindi lang to sa mga single ha, pati pala sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa. May date, magsasat kayo ng date or outing. So, dalawang card mismo nagsabi dito na may naligaw. May naligaw or parating naligaw. Pero most likely, naligaw na to. Na very active kang suyuin. So, sa mga advice ng card sa mga single po, kasi sobrang bilis eh. Pwedeng sinagot mo siya or nabigyan ka na ng sagot. Or kung hindi pa, sabi ng card kasi dito na kilalanin niyo mabuti. Kilalanin na mabuti, huwag magmadali. Yung try nyo muna mag-enjoy ng moment without getting too carried away. Kumbaga, one step at a time lang po. So, dalawang card mismo nagsabi dito ha, na maaring mamimit mo siya while travel. Nag-travel kayo. So, sa mga single dito, ang ilan kasi dito, takot magmahal. Oo, so you should take a chance on love. Huwag ka matakot ma-in love ulit. Deserve niyong mahalin, Scorpio. Para sa mga relasyon, mukhang may tampuhan.
Yung sabi ko kanina, di ba, na may lack of time, yan, pwedeng ikaw to, pwedeng siya. So, ang advice ng card nyo dito, leave the past behind. It's never too late to begin again. Mag-usap at magpatawad. Oh, may sekreto na parating ha, which may be shocking. Single ka man marelasyon sa buhay mag-asawa. Pero itong pagbabago na ito, lalo na sa relasyon, makasuporta to sa inyong growth and expansion. Yes. Okay, para sa mga single, may parating na bagong tao na stable sa inyong buhay. Para sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, kayong dalawa ay matured enough na, loyal sa isa't isa. Both of you are taking the action and stability upang maipalago palalo ang inyong relasyon. Kailangan ko lang mag-verbs, excuse me. Excuse me po. Babala po sa ego clashing, okay? Oh, okay. Oh, andito nga. Lack of time pa rin. Masyadong busy. Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng ah anong tawag nito? Okay. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, sa mag-asawa, love and happiness overflow. Sobrang satisfied nyo sa inyong relasyon, kaya deserve nyo mag-relax at mag-enjoy. You have overflowing abundance po. Kayong lahat, Scorpio, single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa. Nakita ko nga dito, excuse me, thankful ka sa mga biyayang natanggap. You have overflowing abundance. And actually, lumabas to sa inyong, sa inyong monthly reading. Dalawa kasi yun. So, i-check nyo na lang. So, yung health, about your health is improving and you're welcoming overall feelings of happiness and joy. So, this is abundance in all areas of your life. Ang ganda nito. Sa mga single pala, by the way, yung parating sa iyo or nasarap mo na, ano po siya, masayahin, successful sa buhay, at ready na magkaroon ng seryosong relasyon. Wow naman. Scorpio. Andito pa rin yung hihingi ng sorry sa iyo. May babalik, balak mo rin. So, kung sino man yung iniisip nyo ngayon, yan na yun. So, ano kaya tong pumipigil sa kanya or kasi puro balak eh. Pero iniisip ka niyan lagi. Pwedeng kaibigan to, ex mo, kung sino man yan. May balak siyang mag-sorry sa'yo. It might be ano to siya, sa malayong lugar na kailangan pang bimiyahe. Kasi, di ba? Balak, puro balak. Pwede din naman hindi. Wala naman ako nakikita ditong malayong lugar. Nasabi ko lang. Kasi may narinig ako ngayon. Okay, so this person is asking for forgiveness. Natawa ako kasi puro balak kasi ilang buwan na yata ito. Oo. So, parati ka niyang iniisip. Scorpio. So, sino ba to Scorpio? Ipagdasal mo. Kung gusto mo magkipag-peace na sa kanya, ipagdasal mo na sana'y magkaroon na siya ng courage, na mabigyan na ng aksyon na para mag-meet kayo, para mag-usap kayo at magkaroon ng forgiveness. Kasi hindi talaga siya kampante. Kailangan ko makausap si Scorpio. Pero baka hindi niya lang alam mag-approach. May taong ganyan, Scorpio, na hindi alam kung paano mag-approach. And si Scorpio kasi, it might be, nag-hesitate to kasi si Scorpio, very strict to lalo na sa nasaktan na kayo. So, correct me if I'm wrong. Marami ako nakikita niyan based din sa study na pag itong tao ito ay parang ulit-ulit akong sinisira. Yung sinisiraan ka sa iba or sinisiraan ka. Excuse me. Yung napuno ka na. So, hindi kita talaga
What I meant is, magpuput ka talaga ng boundaries. Which is, tama nga naman. Kasi, 'di ba, naging mabait ka sa kanila or sa kanya, tapos inaabuso ka pa rin. Then that's normal, that's fine. Okay? So, pag-imani niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Scorpio. See you tomorrow. Maraming salamat po.